Hi Idol, paano mabilis na pumayat? So, yung mabilis na pagpayat, ilang yan, huwag tayo kumain, calorie deficit na matindi, as in halos hindi tayo kakain. Kaso, mas matindi yung balik na rebound ng fat. Lahat ng mabilis makuha, mabilis din mawala. So, kailangan gradual ang pagpayat natin, sustainable, yung pasok sa lifestyle mo. Ang pinakamaganda, at least 1 pound ang mawala sa'yo a week. Bakit? Pag more than 1 pound, muscle yan. Pag nawalan tayo ng muscle, mas babagal ang metabolism natin. The more muscles we have, the faster our metabolism, the more calories we burn. Kaya pag tinatanong ako cardio or weights, ang weights kasi builds muscle. So the more muscles you have, the more calories you burn. And habang tumatanda tayo, ang una nawawala is strength and flexibility. Kaya bukod sa muscle building, maganda rin nagsistretching tayo. Tapos for heart health, kahit walking lamang, pero kung gusto nyo athletic, pwedeng jogging, running, sprinting, mga kung ano-ano sports, may mga low impact, kagaya na swimming, pero kung may back pain tayo, hindi pa pwede sa swimming. Pwede tayo walking. Ngayon, kung may problema tayo sa legs o ano, pwedeng cycling o bike. So, mag-a-adjust tayo. Kailangan lang may good blood flow circulation tayo. May mga gamot to control insulin resistance. Pero isang technique is after kumain, maglakad lang tayo for 5 to 10 minutes. Slow walk. Ibabalance out ng katawan natin. Pag natutulog tayo, sleeping ang tawag natin, pero healing yan. At the same time, fasted state, walang laman ng tiyan. So, kaya, pag magandang tulog, deep sleep, REM ang tawag nila, pagising mo, recovered ka. Pag yung sleep mo mababaw, yung sabihin, hindi nagamot ng katawan, may mga problema niya. So, the more we fast, gising tayo, tapos tulog tayo, the more na autophagy. Ano yung autophagy? Kinakain niya yung dead cells, yung senescent cells. Yung mga dead cells, ang kinakain niyan, sugar, dumadami yan. Cancer ang tawag dyan. Lahat tayo meron yan. Maraming areas, genetic na mana. Hindi kaya stress o yung may galit o may naramdaman tayo na kinikim-kim. Kaya maganda nilalabas natin dati sa gym, sa sports, lalabas mo lahat ng problema mo. Yung iba, psychiatrist, psychologist. Ngayon, pag kinimkim mo yan, yun, kakainin ka sa loob. Yun yung power ng mind placebo effect. Kunwari, naniniwala ka na magkakasakit ka. Kaya, positive thinking, tsaka positive rin. Positive attracts positive. Kung puro ka hate, puro ka lait sa kapwa mo, grabe naman yung pagkatao mo, di ba? Pero kung puro ka constructive criticism or ginagawa mo, pinagbubuti mo yung sarili mo, you're doing your best to be a good person, a good role model, di maganda rin ang balik sa'yo, di ba? Tapos respect everybody, respect all religions, di ba? Kumbaga, ito na lang isipin nyo, kahit tama kayo, pero ang tao, iniisip niya tama siya kahit mali siya, papatalo ba yun? Di ba? Hindi. So, respect lang. And then later on, manggagaling din sa kanila. Mas maganda yung ganun din pinipilit para kung magkakaanak o hindi. Kunwari na buntis, tapos hindi tayo ready, walang pera, talagang magdo-double time tayo magpakatrabaho para magbigyan ng magandang buhay ang anak at asawa natin. Ngayon, kung wala pa naman baby, edi mag-ipon na tayo, di ba? Yun yung chance. Tsaka baka time nyo mag-travel or ano. Mahirap yung mag-aanak kayo, tapos biglang maghihiwalay kayo. Kawawa naman yung magiging anak nyo. Huwag tayong selfish. Marami selfish na ganyan. Tsaka hindi maganda yung maraming kabit o chicks o mga lalaki. Huwag i-idolize nyo yung isang tao lang loyal sa asawa. Aral mabuti, respect sa magulang, sa kapwa, sa batas ng tao, tsaka ng Diyos. Yun. Yun lang. Diet, calorie deficit, slowly but surely. Kunwari, ang kinakain nyo ngayon, ganito kadami, bawas lang tayo ng kaunti sa carbs o sa fat. Kaunti lamang. And then after 1 month, iba na. Dagdagan ng konting galaw, neat. Yung kahit nakaupo, malikot, naglilinis ng bahay, or walking, or jogging, or sports, yun. Calorie deficit. Inimbento lamang to ng mga kagaya ko na mahilig sa workout, negative calories. Ano yun? Yung calories na binaburn mo. Ayun, di ba? Pero wala na talagang ganun. So yun lang, dagdagan mo yung galaw mo. Linis ng bahay, walk the dog, ganun. Tandaan nyo, consistency is key. Walang secret, walang nabibiling gamot para pumayat. Ang workout na gagawin mo. Ang weights, hindi alam ng katawan natin ang weights. Nafe-feel niya lang yung mechanical tension. So kung mag-aang ang weights pero dahan-dahan ka pinapabigat mo, mas magkakamuscle ka. Muscle stimulation. Diba? Kaya minsan tinatawag nila time under tension, intensity. Mabigat yung weight pero umuugat, buong katawan mo, workout mo. Kaya minsan yung compound movements, maganda yan. Or tinatawag nila is yung mga, ang tawag na nakalimutan ko tuloy. Kalimutan ko yung tawag dun. Yung workout na functional training. Yung nagbuhat ka ng suitcase, nagbuhat ka ng bigas,
functional pang araw-araw, pero not necessarily nagbe-build na specific muscle. Kung ang goal mo is bodybuilding, body sculpting, di ko naman sinasabing isolate, but you have to contract the muscles you're working. I hope nakatulong ako. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Do what works for you. And kung may katanungan kayo, just drop a question here. Like, share, comment, subscribe. Malaking tulong po sa amin ni Mrs. Sarina Agassi. Kung may request kayong kanta, may request kayong topic, may katanungan kayo, or gusto nyo po ako or si Mrs. o kami dalawa kunin mag-show, video greeting, mag-host, kumanta, sumayaw, mag-judge, motorcade, ribbon cutting, maging coach nyo, fitness, nutrition, workouts, or love advice, or life coach, just DM Wifey Sarina Agassi, or paid collaborations, endorsements, shows, tapings, guestings, and we're looking forward to working with you. Lahat po yan may bayad, wala akong libre ngayon. Ganun lang talaga ito yung trabaho namin. God bless, tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Do or you. Happy healthy guys, God bless.